Magandang oras mga kababayan, mga katiats. Meron akong ibahagi sa inyo na mga diagram ng mga tunnel. Ang mga tunnel na ito ay kakaiba dahil matagpuan siya sa slope ng bundok. At ang slope na ito ay merong creek sa baba. At kapag ganitong mga senaryo ang makikita nyo ay pwedeng merong nakabaon na item. Okay, so meron tayong apat na diagram dito. Ayan, so ito yung una. Mga ka-TH, kahit wala kayong detector, kahit walang mapa, ay pwede kayong makatsamba kapag alam nyo ang mga diagram na ito. Well, ito ang una. Slope siya, ito. And then merong creek sa baba na merong mga malalaking bato na may nakikita kayong mga marka na hindi nyo maintindihan. Karamihan ay kapag nakakita ng bato sa baba ay hinuhukay kaagad at hindi natin tinitingnan kung saan nakaturo yung mga signs. At halimbawa merong reptile sa baba na bato, yung ulo ng bayawak, katulad na lamang ng ulo ng bayawak na nakaganyan at nakatingin, nakaturo pa itaas. Yan ang titingnan nyo. Bakit nakatingin pa itaas ang ulo ng bayawak na bato? Yung bato ng mga, kahit turtle na nakatingin pa itaas, meaning trail sign yan na upward or going to the slope. So ito ang halimbawa. Nakita nyo dalawang kakaibang mga boulder kasi dikit-dikit, marami sila nakapalibot. Merong isang malaki and then sa palibot ay medyo maliit. So ang gitna ay malaki and then merong nakalak na mga maliliit na kapalibot. Ganito rin dito, malaki ang gitna and then nilagyan sa baba ng lock para hindi maano ang bato, hindi babagsak, hindi gugulong sa baba. And then pangatlong sign na makita nyo, merong old tree sa ibabaw. Sa panahon ngayon, yan ay dead old tree na yan. At kapag mga century dead old tree, pwede talagang marker yan. Ngayon, estimate nyo muna ang distance nito. Ang mga treasure galing sa puno ng kahoy ay nasa 579 ang mga 5 meters, 7 meters, 9 meters. Yan ang mga distansya ng mga treasure na ibinaon malapit sa puno. So kapag ang bato na ito ay pumasok sa tatlong distansya, kandidato na siya, pwede na. Kaya kapag ganito, magtaka tayo, bakit dalawang grupo ng bato? Okay, ang katanungan yan ay narito sa pangalawang. Ito, di ba nakita nyo, dalawang grupo ng bato yan. Ayan, katulad yan dito. Kung lagyan natin ito ng X-ray vision, ay makikita natin na ang itsura niya ay ganito. Ayan, meron siyang entrance dito, meron din dito, at merong isang ventilation hole na malapit sa puno na pwede ring dumaan dyan. Kaya minsan ang mga entrance ay nasa puno lang eh, pero masikip yan ang mga entrance, kasya lang talagang tao kasi vent hole lang yan, hindi talaga yan ang entrance. Ang tunay na entrance niya ay ito, saka ito. Kaya kung tingnan natin dito, ayan no, napaka-komplikado na diagram nito kasi meron siyang apat na giveaway. Ang dami no. And then isang bunker deposit, or malaki talaga yan. Kaya nga ay napaka-komplikado ng disenyo. Kaya ito, may bayawak sa baba or turtle nakatingin dyan.
So ito ay entrance. Ito rin ay entrance, dalawang entrance niya. Pero ang pinakamadaling entrance ay ito. Kasi tanggalin mo lang itong mga malaking boulder, merong harang dito, at kapag natanggal na yan, ay makapasok na kayo. Ito ay man-made tunnel, meron talaga dyan. Madaanan yan ng tao. Itong dito, pangalawa, medyo mahirap siya kasi vertical siya. At ito yung naka-backfill itong lupa. So dito yung pinakaharang banda. Merong ano dyan, concrete seal ang tawag. At kapag nabuksan, mapasok nyo na ang loob. Katulad dito, meron ding concrete seal ito. At kailangan butasin para mapasok ang loob. Ngayon pagdating dito, meron naman yung makikita na hagdanan dito. Ito, hagdan ito na portion. Bababa dyan. And then makita nyo dito merong sliding door or takip na bato na itutulak lang. Makikita ang isang chamber. So dito merong laman yan. So akalain ng iba na ito na nga yung treasure. Pero hindi pala, meron pa sa tapat. And then pagbaba na naman dito ng hagdan. At makikita na naman ito. And then akala nila ay yan lang yan. Pero meron pa palang pinakababa nito. Hagdanan na naman ito. Pababaan din. Lupa na ito. Wala nang makita dyan. Pero kung hukayin, meron pa rin siyang concrete seal. Meron pa rin 1 meter na makapal dyan na konkreto. Ito. At kapag binutas, mapasok na ang bunker. Ang pinakamaliit na nakalagay sa bunker ay 3 tons. 3 tons ang pinakamaliit na deposito sa mga bunker. At ang pinakamalaki ay nasa 30 tons to 35 tons. Grabe. Ang laki-laki, no? Kasi 7,000 metric tons lahat ang ibinaon ng emperor. Hindi kasama yung mga ninakaw na ginto ng mga sundalo. Yung sa emperor lang mismo ay 7,000 tons. And then meron silang all in all nasa 175 treasure site ng emperor. So i-divide nyo ang 7,000 metric tons sa 175. Lalabas na ang bawat bunker kasama ang giveaway ay mayroong 40 tons na laman. Kasama ng mga giveaway sa general site at isang bunker ay nasa 40 tons ang laman. Kasi 7,000 metric tons dinivide yun sa 175 treasure site ng emperor. Kaya yan, ganyang kalaki ang matagpuan nyo mga katingit. Sa isang general site ni Yamashita or ni Prince Takeda or ni Chichibu or ni Tanaka ay merong 40 or at least 35 tons of gold. Naku, grabe, no? Kaya ito, minsan dito makita natin sa puno, merong butas na kakasya lang ang ulo ng tao. So, pwedeng ventilation yan. So, kung sundan nyo ang ventilation, ay of course, dito kayo hantong sa tunnel sa baba. Pero malalim ito, nasa 14 meters ito, papunta sa tunnel. Karamihan. Pinakamababaw ang 14. Kasi sa 14 meters ay stable na ang lupa sa baba. Kaya doon sila gumagawa ng tunnel. Ang tunnel ng Hapon ay hindi sila gumagamit ng timber. Kasi alam nila kung saan banda o anong lalim na ang lupa ay napaka-stable. Kaya yun ang hinahanap nila, yung stable na itong parang bedrock na hindi na bumabagsak ang lupa doon. Talagang matibay na ang lupa. At kapag binutas nila ay
parang bato lahat. Kaya hindi nag-collapse ang lupa, hindi nag-bar down sa mga tunnel nila. Kaya 14 meters ang pinakamalalim na stable ang lupa at doon sila gagawa ng mga tunnel ng treasure na walang timber. Hindi gumagamit ng Hapon ng timber. Ang gumagamit ng timber ay yung nagmimina. Pero ang Hapon ay hindi. Kahit war tunnel nila, hindi nyo makikitang merong timber na kahoy. Kung merong kayong napasok na tunnel na may mga timber na kahoy, yan ay tunnel ng mga Amerikano yan. Hindi yan sa Hapon. At malalaman nyo na sa Hapon kasi katulad ko, ako'y 5'10". Hindi makatayo ang 5'10" sa tunnel ng Hapon. Kasi ang height ng kanilang tunnel ay nasa 5'6" lang. 5'6", 5'7" ang pwedeng makatayo. Pero kapag 5'10" ay nakayuko ka na maglakad doon sa loob. Ang tunnel naman ng Hapon ay maluwang, tsaka pwedeng makatayo ang matangkad na tao kasi matatangkad naman ang Amerikano. Depende kasi sa gumagawa ng tunnel. Ang Hapon noon ay ang liliit ng mga Hapon eh. Kaya ang tunnel nila ay 5'6", 5'7" ang height. Okay, so ito yung isa na tunnel sa sloping. Ang ating discussion ngayon ay mga tunnel sa sloping area. So ito yung pangalawa. Ito yung pinakamadali. Kasi merong natural cave ito. Ito yung natural cave entrance na sinara. Nilagyan nila na ito mga bato. Sinara yan. At hindi mo malalaman na may cave. Yan. And then sloping ito. And then sa ibabaw niya merong century tree, century 2 or dead old tree. And then sa baba nito, dito banda ay merong creek. So ganyan, meron talagang creek, hindi pwedeng wala. Kasi ang creek ang isa sa triangulation nila. Kapag mawala yung dead old tree, nawala yung century old tree, maiwan yung malaking bato. Pero kapag nawala na rin ang bato, gumulong na, or biniyak ng mga treasure hunters, merong pang maiwan na creek. Kaya tatlo yan na triangulation of signs. So ito, dito may creek sa baba, and then ikaw to nakatayo dito. Ikaw halimbawa to, and then pagtingin mo sa taas merong dead old tree, sabi mo merong treasure sa baba, ay talagang totoo, meron, no? Ang dami. Kapag ganito na nakalagay sa concrete box, yan ay medium deposit na yan. Medium yan. Hindi pa ito ang big deposit, pero marami na yan. Nasa 1 tonelada ito. Marami na, pero hindi pa yan considered na big deposit kasi hindi pa ito bunker. Medyo mababaw lang to kasi nasa loob siya ng kuweba. So ito, hindi pwedeng dito hukain kasi makapal itong concrete seal na pagkakapal niyan. 1 meter hanggang 1.5 meters. At hindi basta-basta mabutas yan kasi matigas na simento yan. Yan ang tinatawag na German cement. Gamit ni Hitler yan. At si Hitler ang nagturo sa mga Hapon kung paano mag-mix ng simento na napakatibay noong World War II. So ito na yan. Ang entrance ay nasa slope kapag ganito. And then sa baba ang creek. So ang hanapin lang dito mga bato na nakasalansan sa slope. At kapag nakita nyo yung kuweba na mayroon talagang kuweba dito, so ibig sabihin, yung kahoy na nasa itaas ay marker na nasa baba ang
treasure niya. So ito yung tinatawag na treasure under the old tree. So ang mga ugat nito, ang iba ay tumama sa concrete. Kaya ang kahoy na ito ay namamatay dahil mayroong concrete sa baba niya. At hindi na gaanong makasipsip ng tubig ang kahoy kasi mayroon ngang concrete. Kaya namamatay siya. Kaya kapag mayroong mga century-old tree na patay na, ay isa yan sa palatandaan na mayroong nakabaon sa baba ng kahoy. So, ito lang. Pasukin nyo dito sa cave and then estimate nyo kung saan yung tapat ng kahoy. So, ganito lang yan. Pumasok kayo sa entrance, i-estimate nyo ang distance ng kahoy, ito, at ang baba niya, at kapag na-estimate nyo, so ito yung area na nandyan. So, hindi na kailangan na pagpasok and din maghukay pa pababa, hindi na. Diretso na yan, diretso na. And din hanapin lang ang baba ng kahoy. So, nandyan yung maliit na room na tinatawag na treasure vault. Kapag treasure vault, medyo maliit-liit pa siya. Yan ang medium. Pero kapag bunker na, malaki na yan. 3 tons pinakamaliit sa bunker. So yan ang pagkakaiba ng treasure vault. Ang treasure vault ay maliliit pa kumpara sa bunker. Ang bunker ay yan na talagang big deposit. Okay, so pangalawang diagram ito ng treasure in the slope. Slope pa sa naka-slope na mountain. So ito yung ating pangatlo. Ganun pa rin, mayroong dead old tree sa ibabaw. And then mayroong isang bato na kakaiba. Mayroong marka ito, mayroon siyang sign of entrance. And then sa baba nito, dito banda, ay may creek pa rin yan. Hindi nawawala ang creek. So ito, ganito pa rin ang distance. Malalaman nyo na marker yan ng treasure kapag mayroong bato na pumasok sa 579 meters. So halimbawa, 9 meters ito. So kandidato na siya na marker. At malalaking bato ito. Kasing laki ng kutsi, hindi yan maliliit. Okay, so hindi ibinaon sa baba ng bato ang item kapag ganito. Kasi bakit ibaon nila sa baba? Babagsak ang bato kung hukayin nila ang baba nito, and then diyan magbaon. Natural na babagsak itong bato at gugulong papasok sa tunnel. Sa tagal ng panahon ay pwedeng mag-collapse ang tunnel nila. At ang bato ay babagsak din sa tunnel kahit nakabackfill yan. Kaya ang ginawa nila ay dumidistansya sila dito galing dito ay dumidistansya papunta sa kalagitnaan nitong kahoy tsaka bato. So kalagitnaan ng kahoy bato ang hukayin kapag nakakita kayo ng ganitong marker. So halimbawa, 9 meters ang distansya ng bato. So nasa 4.5 ang gitna. So pasok pa rin siya sa 5. So ito, hukayin natin. Ito naman ay giveaway ito na diagram. Ano lang siya, di ba? Makita nyo sa baba, gold bars lang na nasa 4, 6. Pinakamarami, 10. At malaman nyo na giveaway tsaka mababaw kasi may iniwan sila ng mga bato. Make that mga buti. May iniwan sila ng mga basag na plato, buti, jars dito sa lalim na 2 to 3 meters. So 2 to 3 meters makikita yung
mga buti or basag na buti or basag na plato. At hindi sila nag-iwan ng ganyan sa 1 meter ha. Kapag 1 meter, tinapon lang yan, hindi yan binaon. So 2 to 3 meters talaga ang mga buti at plato na sign for treasures. At sa baba niyan ay minsan meron nilagay na uling, seashells, at mga putol-putol na kahoy. So ang kasunod niyan ay ito na yung item. Estimated na lalim nito ay nasa 7 meters lang to. Kaya nga giveaway lang eh. 7 meters, minsan nasa 5 lang. Ang tanong, meron bang poison dyan? Basta't giveaway, walang ano yan. Kaya nga giveaway, kasi pamimigay lang. Walang poison ang giveaway, wala ring booby trap. Kasi giveaway lang siya, 6 gold bars or 8 gold bars hanggang 10 gold bars. Kaya ang term ay giveaway dahil walang kaproblema ang pagkuha dyan. Pero yung kanina, yung mga big deposit na pinakita natin, meron talagang problema yon. Kapag nabuksan nyo ang treasure vault, meron talagang sumisingaw yan. Kasi hindi yan basta-basta ipapakuha nila kapag mga big deposit. Parang hindi na talaga yan ipapakuha pa. Parang dyan na yan for the rest of the time. for the time eternal. Talagang ano na eh. Hindi talaga ipapakuha yan ng hapon kapag big deposit. Sila lang ang kukuha niyan. Alam nilang mga ano dyan, mga antidotes ng nilagay nila na mga poison. Alam nila kung paano i-neutralize ang poison or chemicals or booby traps. Pero tayo, hindi natin alam. Kaya dito na lang ako sa giveaway kumpara sa makahukay ako ng treasure bunker. Nakakatakot yan. Meron talagang sasabog dyan. O kung hindi sasabog, merong uusok, merong sisingaw na chemical gas na poisonous. Ayan, so dito na tayo sa tinatawag na giveaway, mga katiyats. Punta tayo sa pang-apat na ito. Pang-apat na sign na may treasure ang slope of the mountain. So ito yan, bakit ba? Ano bang nakita natin? Ito yung slope and then may creek din dito sa baba. Pero wala tayong nakitang bato na malaki. Wala. Talagang plain lang siya pero merong sinkhole. Ito, sinkhole. And then malaman mo na treasure yan kasi ganun pa rin na distansya. It's either 7 meters or 5 meters or 9 meters itong sinkhole. At karamihan yan ay nasa east. Kung nakatayo ka sa kahoy, dito ka nakatayo, ikaw ito. Ang sinkhole ay nasa east. Ayan, kaya nga hindi na nila nilagyan ng bato kasi alam nila na east. So maghukay sila nito umaga, 7 to 10 in the morning, ay malocate mo pa ang east. Kasi kung alas 12 na, nasa itaas na ang araw, makuluhan ka na kung wala kang kumpas. Ito na style, kahit walang kumpas, babalik ang hapon dyan. Umaga sila maghukay, alam nila ang east na narito. Sa isang tingin lang, di ba, makikita na yung sun. Kaya itong sinkhole mismo, ito na yung hukayin pababa. O narito na ang treasure vault to. Nakabaon, medium deposit pa rin ito. Medium ito, marami ito kapag medium. Pero wala sa kalahati yan sa bunker. 1/4 lang ang medium deposit. Ay 1/4 lang sa dami ng nasa bunker. Kaya ito pa rin, kapag may creek sa baba, mayroong mga bato na nakatingin sa itaas, ang mga bato nakaturo pa itaas.
So ibig sabihin, treasure in the slope. And then nakita nyo ang dead old tree, ito, bingo. Kapag nakita nyo ang dead old tree, 759 distance, merong sinkhole, and then bandang east, nakalagay ang sinkhole. So ano pang ibig sabihin yan? Di jackpot. Ito yung ating panghuli na diagram. Ito yung nilalagyan nila ng tubig. Merong booby traps. Ito yung slope pa rin ito, pero dinaan nila dyan ang tubig, sinadya, para magiging waterfalls. Dumadaan dyan ang tubig, and then bumabagsak dito. Merong mga bato ito na takip, malalaki. Kaya akala natin, waterfalls lang talaga. Pero yun pala, narito yung box. Ano ito? Bunker ito. Big deposit siya. At natural water trap. Ang falls ay water trap na yan. Punong-puno ito ng tubig. Ito. Puno to pati itong bunker. Kaya hindi siya mapasok. Ngayon ang ginawa ng Hapon diyan, pagbabalik sila, ay gagawa sila ng channel, ibang dadaanan ng tubig. Parang malaking kanal. Ibahin nila yung ruta ng tubig. Kaya matuyo ang falls na ito kasi nandoon na sa kabila yung agos ng waterfalls, pero napakalaging trabaho yan. Milyon-milyon ang gastos niyan. Kaya nga napakalaking bunker ito. Siguro may laman yan na 40 tons. 40 tons. Napakarami. Mga kababayan. So ito yung pinaka mahirap sa lahat. Kapag treasure on the waterfalls, ay wag na tayong mag-isip na makuha pa natin yan. Kasi water trap na. Kahit saan ka magukay sa waterfalls, tubig talaga yan. Kaya nga meron sana kaming balikan na na ka-TH natin dyan sa saan ba yun? Sa may Surigao del Sur na nagukay sila sa waterfalls. Ang hirap talaga, basa sila palagi sa loob. Hindi na ako nakabalik malayo kasi. Isa pa, napaka-busy ko ngayon mga kababayan, kaya mga ka-TH, kaya mga diagram na lang muna itong aking pinapakita sa inyo. Hindi na ako lumalabas ngayon bahay na lang muna ako kasi meron akong ibang pinagkaabalahan. Alright, so yun yung ating mga diagram. 4 lahat yun mga ka-TH. Basta't ang tingnan nyo kapag may creek sa baba, and then merong slope. Ito slope. And then sa slope merong century old tree. And then malapit sa century old tree may mga bato. Ito na malalaki yan at hindi yan basta-basta gugulong, talagang stable ang pagkalagay sa bato. So yan na yan palatandaan na merong item. At ito pa, pandagdag, itong gilid ng slope, itong banda rito, ay meron yan umaagos na tubig galing sa butas. At kapag ganyan na may umaagos, ibig sabihin itong dito, parang bunker, ay napupuno na yan ng tubig galing dito sa itong dito at dito sa ventilation ay napasok siya ng tubig. Kaya itong chamber dito na room ay napupuno ng tubig. Kaya ang tubig ay umaagos dito papunta sa entrance na ito at dito siya lumalabas.
sa gilid ng bundok. At sa ano lang talaga siya, malapit dito sa bato, sa baba niyan ay nandyan yung umaagos na parang gripo. So yan, kapag nakita nyo to, may umaagos, merong bato, at merong pang bato sa ibabaw, merong kahoy sa itaas na century, yan, jackpot na yan. Lalo na yung agos ng tubig ay medyo may kalawang, amoy kalawang, ay pwede. Saan ba galing yung mga kalawang? Sa mga boxes yun, sa ammunition boxes na ibinaon nila dyan sa, nilagay nila sa dito sa pinaka itong parang treasure room. Ito yung pinaka bunker niya. Diyan galing yung parang kalawang na amoy na lumalabas dito. Alright, so yan lang ang aking may bahagi sa inyo na nalalaman ko through the diagrams na naiwan sa koleksyon ng aking father, na ganyan na mga klaseng tunnel meron sa slope ng mountain. Okay, so ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga katiats kung kayo'y bago pa lamang. Maraming salamat at shout out sa lahat ng ating mga avid subscribers and followers sa channel na ito.